Magandang araw mga mag-aaral. Bago tayo magsimula ay manalangin na muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Naway sa aming talakayan sa araw na ito ay inyo po kaming gabayan at ipahintulot po ninyo na may mapupulot kaming aral. Sana po ay nandyan kayo para gabayan kami palagi. Marami pong salamat sa lahat, Panginoon. Bago tayo magsimula ay meron ako mga pamantayan. Una, iwasan ng mag-ingay. Pangalawa, huwag malikot. Pangatlo, panatilihin ang 1 metrong distansya. Pangapat, makinig at unawaing mabuti ang gagawing pag-aaral. At panglima, sikapin ng bawat isa na magsalita ng ating sariling wika kung magtatanong o sasagot sa mga katanungan. Pagsasanay sa kayarian. Sa lungguhitan ang mga salitang pang-uri na ginamit sa bawat pangungusap. Ngayon naman, ay balikan natin ang ating nakaraang leksyon. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano ang naging talakayan natin noong nakaraan? Magaling! Mabuti naman at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang leksyon. Alala ba ninyo ang nasa larawan? Siya ay si Rogelio Sicat. Maaari ba ninyong basahin ang kanyang biografiya? Si Rogelio Sicat, Hunyo 26, 1940 to 1997, na minsan ay tinutukoy bilang Rogelio Sicat, ay isang mahusay na Pilipinong nobilista, manunulat ng dula at manunulat ng maikling kwento. Kilala si Sicat sa kanyang mga klasikong obra maestra, partikular na ang Empeng Negro, isang maikling kwentong hango sa isang kalahating itim, kalahating Pilipinong batang lalaki at Moses. Moses isang dula sa isang aktong naglalarawan ng mga panlipunang kawalang katarungan at pang-aabuso ng mga mapang-aping politiko ng bansa. Gumagamit siya ng sikat bilang panulat upang maipakita ang kanyang pagkakakilanlang Pilipino dahil ang kanyang tunay na apelyido ay Sicat. Bukod sa pagiging isa sa pinakamahuhusay na modernong literary figure ng Pilipinas, si Sicat ay isa ring kilalang tagapagturo. Siya ay dating profesor sa universidad at dating dekano sa Kolehiyo ng Sining at Liham ng Universidad ng Pilipinas. Si Sicat ay isinilang noong Hunyo 26, 1940 sa bayan ng San Isidro sa lalawigan ng Nueva Ecija bilang ika-6 sa 8 anak nina Stanislao Sicat at Crisanta Rodriguez. Para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, pumunta si Sicat sa Manila upang mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Sa kanyang panahon sa UST, si Sicat ay nagsilbi bilang isang manunulat para sa opisyal na pahayagan ng universidad, The Varsitarian. Lalong tumindi ang pagmamahal ni Sicat sa panitikan at umunlad ang kanyang kakayahan sa pagsulat ng kanyang panunungkulan sa The Varsitarian. Matapos ang kanyang bachelor sa sining sa pamamahayag, ipinagpatuloy ni Sicat ang kanyang pagmamahal sa pagsusulat. Sa kabila ng pagmamahal ng bansa sa kulturang kanluranin, tinahak ni Sicat ang landas na hindi ganong nilakway at nagsulat at nagtagumpay sa wikang Filipino. Noong 1962, ang Emping Negro ng Sicat ay nanalo ng unang gantimpala sa pinakamahusay na maikling kwento ng Magasing Liwayway at ang pinahahalaghang Carlos Palanca Award pareho sa parehong taon. Ang maikling kwentong Emping Negro ay nagtulak kay Sicat sa mataas na antas ng panitikan ng Pilipinas. Ang Emping Negro ay humipo ng mga kritikal na isyong panlipunan bilang ang rasismo at pambuli. Ang Emping Negro ay ginawang maikling pelikula na pinamagatang Empen the Negro. Ang maikling 30-minutong pelikula ay nanalo ng first prize sa short feature film category sa 12th Gawad CCP para sa alternatibong pelikula at video. Mulat si Sicat ng ilapang maikling kwento noong nabubuhay siya kabilang ang Tata Selo, isang katang-isip na salaysay batay sa totoong buhay ng mga isyu sa reforma sa lupa at paulit-ulit na kalupitan sa politika sa Pilipinas. Nanalo ito ng pangalawang gantimpala sa Carlos Palanca Award para sa 1963. Noong 1969, ang socio-critical na dula ni Sicat na Moses, nanalo si Moses ng Carlos Palanca Award na lalong nagpapatibay sa posisyon ni Sicat sa mga titans ng politika ng Pilipinas. Si Sicat ay nagtrabaho sa industriya ng paayagan at mga magasin na nagsisilbing isang tampok na manunulat para sa matagal nang tumatakbong Magasing Liwayway. Ngayong natapos na ninyong basahin ang biografiya ni Ronnie R. Sicat, ay may ipapaliwanag ako sa inyo tungkol sa mga sangkap ng maikling kwento.
Unang sangkap ay ang tauhan. Ito ang taong gumaganap sa kwento, kadalasan ay kakaunti lamang at nasa 1 hanggang 3 tauhan lamang. Pangalawa ay ang tunggalian. Ito ang mga balakid o hadlang at problemang kinakaharap ng mga tauhan ng kwento. Ang magiging daan upang magkaroon ng tunggalian. Pangatlo ay ang tagpuan. Ito ang tawag sa puok at panahong ginagalawan ng kwento. Karaniwang iisa lamang ang puok, panahon, at pangyayaring ginagamit sa isang maikling kwento. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhi. Maliit lamang sa simula ang kulumpo ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit nang tumaas ang araw at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tanong, ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Naggit-gitan ang mga tao, nagsiksikan, nagtutulakan, bawat isa'y naghahangad makalapit sa estaked. Totoo ba, Tata Selo? Pinabawi niya ang aking sakyan. Tinaga ko siya. Nasa loob ng istaked si Tata Selo. Mahigpit na nakahawak sa rehas. May nakaalsang putok sa noo. Nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi nang may inaaninaw na mata. Kupas ang gris niyang suot. May mga tagpi na ang siko at paypay. Ang kutod niyang yari sa matibay na supot ng asin ay may bahid ng natuyong putik. Nasa harap niya at kausap ang isang magbubukid, ang kanyang kahangga na isa sa nakalusot sa mga pulis na sumasawata sa nagkakaguluhang tao. Hindi ko mapaniwalaan, Tata Selo. Umiiling na wika ng kanyang kahangga. Talagang hindi ko mapaniwalaan. Hinaplos-haplos ni Tata Selo ang gadali at natuyuan na ng dugong putok sa loob. Sa kanyang harapan, di kalayuan sa estaked, ipinagtutulakan ng mga pulis ang mga taong ibig makikita sa kanya. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa mga ito. Walang umiihip na hangin at sa kanilang ulunan ay nakalutang ang nasasalisod na alikabok. Bakit niya babawiin ang aking saka? Tanong ni Tata Selo. Dinala ko na ba siya sa putihan? Ginusto ko na ba siya? Siya ang may-ari ng lupa at kasama lang niya ako. Hindi ba't kaya maraming nagagalit sa akin ay dahil sa ayaw kong magpamigay ng kahit isang pinangkukong anihan? Hindi pa rin umaalis sa harap ng estaked si Tata Selo. Nakahawak pa rin siya sa rehas. Nakatingin siya sa labas ngunit wala siyang sinumang tinitingnan. Hindi mo na sana tinaga si Kabesa. Anang binatang anak ng pinakamayamang proprietaryo sa San Roque na tila isang magilas na pinunong bayang malayang nakakalakad sa pagitan ng maraming tao at ng estaked. Matangkad ito at maputi, nakasalaming may kulay at nakapamaywang habang naninigarilyo. Pinabawi po niya ang aking saka. Sumbong ni Tata Selo. Saan pa po ako pupunta kung wala na akong saka? Humumpas ang binatang mayaman. Hindi katwiran niyan pang tagain mo ang Kabesa. Ari niya ang lupa na sinasaka mo. Kung gusto kanyang paalisin, ay mapaalis kanya anumang oras. Halos lumabas ang mukha ni Tata Selo sa rehas. Ako po hindi niyo nauunawaan. Nakatingala at nagpipilit ngumiting wika niya sa binatang tapon ng sigarilyo at mariing tinakakan pagkatapos. Alam po ba ninyong dating amin ang lupang iyon? Na isang lalamang po ng magkasakit ng aking asawa na embargo lamang po ng Kabesa. Pangarap ko pong bawiin ang lupang iyon. Kaya nga po hindi nagbibigay ng kahit isang pinangkukong anihan. Kung hindi ko naman po mababawi, masaka ko man lamang po. Nakikiusap po ako sa Kabesa kanina. Kung maaari akong paalisin, kaya ko po pong magsaka. Besa, totoo po ako'y matanda na, ngunit ako po'y na may malakas pa. Ngunit ay, tinugod po niya ako ng tinugod. Tingnan niyo pong putok sa aking ulo. Tingnan niyo po. Dumukot ng sigarilyo ang binata. Nagsindi ito at pagkaraay tinalikuran si Tata Selo at lumapit sa isang pulis. Paano po bang nangyari, Tata Selo? Sa pagkakahawak sa rehas, napabaling si Tata Selo. Nakita niya ang isang batang magbubukid na nakalapit sa estaked. Nangiti si Tata Selo. Narito ang isang magbubukid o anak magbubukid
magbubukid na maniniwala sa kanya. Nakataas ang malapad na sombrerong balanggot ng bata. Nangungulintab ito. Ang mga bisig at binti ay may halas at may sukbit itong lilik. Pinuntahan niya ako sa aking saka, Amang. Paliwanag ni Tata Selo. Doon ba sa may sangka, pinaalis sa aking saka ang wikit tinupod ako, Amang. Nakikiosab ako sapagkat kung mawawalan ako ng saka, saan ba ako pupunta? Wala na nga kayong mapupuntahan, Tata Selo. Gumapang ang luha sa pisngi ni Tata Selo. Tahimik na nakatingin sa kanya ang bata. Patay po ba? Namuti ang mga kamao ni Tata Selo sa pagkakahawak sa rehas. Napadukmo siya sa balikat. Paano pa niyan sasaling? Muling tanong ng bata. Tinutukoy nito ang maglalabing-pitong taong anak ni Tata Selo na ulila na sa ina. Katulong ito kinakabesang tanong at kamakalawa lamang umuwi kay Tata Selo. Ginagawang reyna sa pista ng mga magbubukid si Saling ng nakaraang taon. Hindi lamang pumayag si Tata Selo. Paano pa niyan sasaling? Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tata Selo sa rehas. Hindi pa nakakausap ng alkalde si Tata Selo. Mag-aalas 11 na nang dumating ito kasama ang hepe ng mga pulis. Galing sila sa bahay ng kabesa. Abot-abot ang busina ng jeep na kinasasakyan ng dalawa upang mahawi ang hanggang nooy hindi pa nag-aalis ang tao. Tumigil ang jeep sa di kalayuan sa estaket. Patay po ba? Saan po ang taga? Nagitgitan at nagsiksikan ang mga pinagpapawisang tao. Itinaas ng may katabaang alkalde ang dalawang kamay upang payapain ang pagkakaingay. Nanulak ang malaking hepe. Saan po tinamaan? Sa bibig. Ipinasok ng alkalde ang kanang palad sa bibig. Hinugot at mariing inihagod hanggang sa kanang punong tainga. Lagas ang ipi. Lintik na matanda. Nagkagulo ang mga tao, nagsigawan, nagsiksikan, naggitgitan at nagtulakan. Naghataw na ng batuta ang mga pulis. Ipinasya ng alkalde na ipalabas ng estaket si Tata Selo at dalhin sa kanyang tanggapan. Dalawang pulis ang kumuha kay Tata Selo sa estaket. Mabibilanggo ka niyan. Anang alkalde pagpasok ni Tata Selo sa kanyang tanggapan. Pinaupo ng alkalde ang namumutlang si Tata Selo. Umupo si Tata Selo sa silyang nasa harap ng mesa. Nanginginig ang kamay ni Tata Selo nang ipatong niya iyon sa nasasalaminang mesa. Paano nga ba nangyari? Kunot noo at galit na tanong ng alkalde. Matagal bago nakasagot si Tata Selo. Pinabawi po niya ang aking saka, Presidente. Wika ni Tata Selo. Ayaw ko pong umalis doon. Dati po amin ang lupang iyo. Amin po na isang lamang po ang embargo. Alam ko na yan. Kumukumpas at umiiling na putol ng nagbubugnot na alkalde. Lumunok si Tata Selo. Nang muli siyang tumingin sa presidente, may nakasungaw na luha sa kanyang malalabo at tila lagi nang may inaaningaw na mata. Ako po naman, Presidente, malakas pa. Wika ni Tata Selo. Kaya ko pa pong magsaka. Makatwiran po bang paalisin ako? Malakas pa po naman ako, Presidente. Malakas pa po. Saan mo tinaga ang kabesa? Matagal bago nakasagot si Tata Selo. Sa may sangka po ako nang dumating ang kabesa. Nagtatapal po ako ng pintas sa pilapil. Alam ko pong pinapanood ako ng kabesa kung kaya po naman pinagbuti ko ang paggawa para malaman niya ako pa po'y malakas at kaya ko pa pong magsaka. Walang ano-ano po. Tinawag niya ako at ako po'y lumapit. Sinabi niyang makakaalis na ako sa aking saka sapagkat iba na ang magsasaka. Bakit po naman, Besa? Tanong ko po. Ang wikay umalis na lang daw po ako. Bakit po naman, Besa? Tanong ko po ulit. Malakas pa po naman ako. Nilapitan po niya ako ng tinungkol. Inagaan mo na ano. Anang nakamatyag na hepe.
at gagalaw-galaw ang tila mamad na daliri sa ibabaw ng maruming kutot. Sa pagkakatapak sa makintab na sahig, hindi mapalagay ang kanyang may putik, maalikabok at luyang paa. Ang inyong anak na kinakabesa raw? Usisa ng alkalde. Hindi sumagot si Tata Selo. Tinatanong ka, Anang Hepe. Lumunok si Tata Selo. Umuwi na po si Saling Presidente. Kailan? Kamakalawa po ng umaga. Di ba't katulong siya raw? 3 buwan na po. Bakit siya umuwi? Dahan-dahan umangat ang mukha ni Tata Selo. Naiiyak na napayuko siya. May sakit po siya. Nang sumapit ang alas 12, inihudyat iyon ng sunod-sunod na pagtugtog ng kampana sa simbahan na katapat lamang ng munisipyo, ay umalis ang alkalde upang mananghalian. Naiwan si Tata Selo kasama ang hepe at 2 pulis. Anang malaking lalaking hepe, lumapit ito kay Tata Selo na nakayuko at di pa din tumitinig sa upuan. Lubawin po niya ang aking saka. Katwiran ni Tata Selo. Sinapok ng hepe si Tata Selo. Sa lapag, halos mangungod si Tata Selo. Tinungkod pa niya ako ng tinungkod. Nakatingala, umiiyak at nanginginig ang labing katwiran ni Tata Selo. Itinayo ng hepe si Tata Selo. Kinadyot ng hepe si Tata Selo sa sikmura. Sa sahig, napaluhod si Tata Selo, nakakapit sa uniforming kaki ng hepe. Tinungkod po niya ako ng tinungkod. Ay, tinungkod po niya ako ng tinungkod. Sa may pinto ng tanggapan, naaawang nakatingin ang 2 pulis. si Kabesa po kasi ang nagrekomenda ka, Chief A. Sabi ng isa nang si Tata Selo ay tila damit na nalaglag sa pagkakasabit ng muling pagmalpitan ng hepe. Mapula ang sumikat na araw kinabukasan. Sa bakuran ng munisipyo, nagkalat ang papel na naiwan ng nagdaang araw. Hindi pa namamatay ang alikabok, gayong sa pagdating ng uwang iyoy, dapat nang nag-uulan. Kung may umiihip na hangin, may mumunting ipo-ipong nagkakalat ng mga papel sa itaas. Dadalhin ka siguro sa kabisera. Anang bagong paligo at bagong bihis na alkalde sa matandang nasa loob ng estake. Doon ka siguro ikukulong. Walang ipapag sa loob ng estake at sa maruming sementadong lapag lamang nakasalpak si Tata Selo. Sa paligid niya ay may natutuyong tamak-tamak ng tubig. Nakaunat ang kanyang maiitim at hinahalas na paa at nakatukot ang kanyang tila walang butong mga kamay. Nakakiling, nakasandal siya sa steel matting na siyang panlikurang dingding ng estake. Sa malapit sa kanyang kamay, hindi nagagalaw ang sartin ng maiitim na kape at isang losang kanin. Nilalangaw iyon. Habang buhay siguro ang ibibigay sa iyo. Patuloy ng alkalde. Nagsindi ng tabako at lumapit sa estake. Makintab ang sapatos ng alkalde. Patayin na rin ninyo ako, Presidente. Paos at bahagya nang marinig ang rehas. Ngunit pinagkiskis niya ang mga palad at tiningnan kung may alikabok iyon. Nang tingnan niya si Tata Selo, nakita niyang lalo nang nakilong ito. May mga taong na namang dumarating sa munisipyo. Kakaunti iyon kaysa kahapon. Nakapasok ang mga iyon sa bakuran ng munisipyo, ngunit may kasunod na pulis. Kakaunti ang magbubukid sa bagong langkay na dumating at titingin kay Tata Selo. Karamihan ay mga taga-poblasyon. Hanggang bawat isa'y nagtataka. Hindi makapaniwala, gayong kalat na ang balitang ililibing kinahaponan ng kabesa. Nagtataka at hindi nakapaniwalang nakatingin sila kay Tata Selo na tila isang di pangkaraniwang hayop na tinatanghal. Ang araw, katulad kahapon, ay mainit na naman. Nang magdakong alas 2, dumating ang anak ni Tata Selo. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito'y ipinatawag sa kanyang tanggapan. Di nagtagal at si Tata Selo naman ang ipinakuha. 2 pulis ang umalalay kay Tata Selo. Nabubuwal sa paglalakad si Tata Selo.
Nakita niya ang babaeng nakaupo sa harap ng mesa ng presidente. Nagyakap ang mag-ama pagkakita. Hindi ka na sana napalito, Saling. Wika ni Tata Selo na napalungkot. May sakit ka, Saling. May sakit ka. Tila tulala ang anak ni Tata Selo habang palong ang ama. Nakalugay ang walang kintab niyang buhok. Ang damit na suot ay tila yaong suot pa ng nagdaang 2 araw. Matigas ang kanyang namumutlang mukha. Pinaglilipat-lipat niya ang tingin mula sa nakaupong alkalde hanggang sa mga nakatinging pulis. Umuwi ka na, Saling. Hiling ni Tata Selo. Bayaan mo na. Bayaan mo na. Umuwi ka na, anak. Huwag ka nang magsasabi. Kinabog kagabi. Wika ng isang mapulugin. Binalutan ng masang sako. Hindi na halata. Ang anak, dumating daw. Lucky Mayor. Sa isang sulok ng estake, iniupo ng 2 pulis si Tata Selo. Napasubsob si Tata Selo pagkakaraang siya'y maiupo. Ngunit nang marinig niyang muling ipinapakaw ang pintong bakal ng estaked, humihilakod na ginapang niya ang rehas. Mahigpit na humawak doon at habang nakadapay, ilang sandali rin iyo'y tila hututukin. Tinawag niya ang mga pulis ngunit paos siya at malayo na ang mga pulis. Nakalabas ang kanang kamay sa rehas, bumagsak ang kanyang mukha sa sementadong lupa. Matagal siyang nakadapa bago niya narinig na may tila gumigising sa kanya. Tata Selo. Tata Selo. Umangat ang mukha ni Tata Selo. Inaninaw ng may luha niyang mata ang tumatawag sa kanya. Iyon ang batang dumalaw sa kanya kahapon. Hinawakan ng bata ang kamay ni Tata Selo na umaabot sa kanya. Nandun amang si Saling sa presidente. Wika ni Tata Selo. Yayain mo nang umuwi. Umuwi na kayo. Puntahan mo siya, ama. Umuwi na kayo. Muling bumagsak ang kanilang mukha sa lapag. Ang batay saglit na nagpaulit-ulit, pagkaraay, takot na pantulog ng sumunod. Mag-iikaapat na ng hapon, padahilig na ang sikat ng araw, ngunit mainit pa rin yun. May kapiraso ng lilim sa estake, sa may dingding sa steel natin, ngunit si Tata Selo'y wala roon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas sa dakong harapan ng estaked. Nakatingin siya sa labas sa kaniyang malalabo at tila lagi nang nang-aaningang namatay. Tumatama ang mapulang sikat ng araw. Sa labas ng estaked, nakasandig sa rehas ang batang inutusan niya kanina. Sinasabi ng bata na ayaw siyang papasukin sa tanggapan ng alkalde, ngunit hindi siya pinakikinggan ni Tata Selo na ngayoy hindi na pagbawi ng saka ang sinasabi. Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinuha na sa kanila. Isipang talakayan. Matapos kong mabasa ang kwento ay may mga tanong ako sa inyo. Una, sino ang pinatay ni Tata Selo? Magaling! Bakit pinatay ni Tata Selo si Kabisang Tano? Tama! Ano ang sinabi ni Hepe na maging hatol ni Tata Selo sa kanyang pagpatay kay Kabisang Tano? Tama! Bakit pinapalayas ni Kabisang Tano si Tata Selo sa kanyang sakahan? Magaling! Ano ang sinabi ng pinakamayamang binata sa kanilang barangay kay Tata Selo? Napakahusay mo naman! Meron ba sa inyo ang nakakaalam kung ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang nagbibigay katangian o uri sa pangalan o panghalip, o salitang naglalarawan. May 3 kantasan ang pang-uri. Una, ang lantay. Naglalarawan ito ng isang pangalan at isang panghalip.
Halimbawa dito ay, maliit lamang sa simula ang kalumpo ng taong nasa bakuran. Ang panguring lantay doon ay maliit, ang panguring inilarawan ay kalumpo ng tao. Pangalawa ay ang pahambing. Naglalarawan ito ng katangiang dalawang pangalan at panghalip. Ginagamit ito ng mga katagang tulad ng ga, sing, kasing, magsing, magkasing, higit, kaysa, di gaano, di hamak, kaysa. Halimbawa, kakaunting mga taong dumating sa munisipyo ngayon kaysa kahapon. Panguring pambing, kakaunti. Pangalang inilarawan, tao. Ang tatlong kaantasan ng panguri ay ang pasukdol. Naglalarawan ito ng namumukod o nangingibabaw na katangian ng pangalan at panghalip, na wala nang hihigit pa sa lahat ng pinaghahambingan. Maaring gamitin ang mga panlapi at salitang tulad ng pinaka, napaka, ubod ng o kaya ang pag-uulit ng salitang naglalarawan. Halimbawa, A. Magulong-magulo ang mga taong nakiusyoso sa munisipyo. Panguring pasukdol, magulong-magulo. Pangalang inilarawan, tao. Letter B. Ubod ng yaman ang kabisa sa kanilang lugar kaya kumampi sa kanya ang hepe. Panguring pasukdol, ubod ng yaman. Pangalang inilarawan, kabesa. Sino sa inyo ang makapagsasabi ng pagkakaiba ng kantasan ng panguri? Pumili ng isang tauhan sa kwento, markahan ang lahat ng detaling nag-uugnay sa kanya. Unawaing mabuti at pasukin ang kanyang karakter. Sinasabi, iniisip, naramdaman at anyo, tindig at iba pa. Gamitin ang rubric sa inyong pagtatayang gagawin. Bakit kailangan na malaman natin ang tamang paggamit ng kantasan ng panguri sa pagbabasa ng kwento? Ibigay ang tamang sagot sa mga katanungan. Kasunduan, magbigay ng tig-5 halimbawa ng kaantasan ng panguri sa lungguhitan ng mga salitang inilarawan ng pangalan o panghalip. B. Pag-aralan ang susunod na aralin magsasaliksik ng isang nobela. Iyan lamang sa araw na ito. Paalam mga mag-aaral. Paalam po, Ginang Istomata.